Dito sa Pilipinas, kambal ang simbahan at politika. Kitang-kita yan noong 1986 sa People Power Revolution dito sa EDSA. Nandito tayo ngayon sa EDSA Shrine para gunitain ang 38th anniversary ng People Power Revolution na nagpatalsik sa diktador na si Ferdinand Edralin Marcos. Nakita natin ang iba-ibang mga politiko, mga miyembro ng civil society, iba-ibang grupo at iba-ibang mga Pilipino na gustong gunitain itong EDSA People Power Revolution. Sa mga politiko, nandoon din si Senator Risa Ontiveros, si dating Senadora Laila De Lima, dating Senador Bam Aquino, si Congressman Edsel Lagman, si Dean Chel Diokno, at iba-iba pang mga politiko na lumalaban ngayon na meron na tayong pangalawang Marcos President at merong mga grupo na nagsusulong na palitan ang 1987 Constitution na ibinunga ng 1986 People Power Revolt. Ang sigaw nga kanina nila ay labanan itong charter change o CHATCHA. Bandang likod naman, 7 pews mula doon sa kinaupuan ng mga politiko, tahimik na tahimik. Nakita natin ang panganay na anak ni Cory Aquino at ni Noy Aquino na si Bolsie Aquino Cruz. Dumalo siya dito, nakadilaw siya, pero tahimik siyang dumating at tahimik din siyang umalis. Pero nagsalita yung representative ng Aquino family dito at isa sa mga convener nitong anniversary events, si Kiko Aquino D. Nakausap din natin ang isang madre, isang 80 years old na madre, si Sister Cho Borromeo, isang Franciscan sister na noong February 1986 ay isa sa mga madre, mga seminarista at mga pare na nag-stake out at natulog sa kalsada dito sa EDSA habang hinaharap yung mga sundalo. May dala silang mga sandwich, may dala silang mga rosaryo, may dala silang mga imahen ng Birheng Maria para harapin ang mga sundalo ni Pangulong Marcos. Noong panahon na yon, sinabi niya na natatakot na rin sila para sa kanilang sariling buhay at akala nila katapusan na nila. So, nung nakita namin na dumarating na yung mga helicopters, sinabi ng mga kabataan, ang mga kabataan noon na nagli-lead silang may hawak ng mic. Sabi nila, mga kababayan, katapusan na natin. Eto na, hindi na tayo makaka-negotiate sa soldiers. Magsitayo na ang lahat at ito na ating katapusan at magsiluhod. Tapos nung nakaluhod na kami, merong nag-lead. I confess to Almighty God and to you, my brother. Kasi alam namin, katapusan na, no? Marami dong pare din. Kaya sabi nila, o sige, yung mga gusto ng mangumpisal. So, on the spot, no, may mga nangungumpisal. Tapos, ang lapit-lapit na ng helicopter. Sabi nila, sige, kantahin na natin ang lupang hinirang, national anthem. Sabi nila, ayan na, ang lapit-lapit na, hindi natin matatapos. Ang kakantahin na lang natin, ang mamatay ng dahil sa'yo. And kumakanta kami noon, and we were crying. Talagang we were crying because the end is near. So, we all knelt and waited to be bound. And to our surprise, the helicopter just passed by us. Yung ang sinabi kanina ni Father Manuling, no? EDSA was an act of God. I dare say that. EDSA was an act of God. EDSA showed the Filipinos at their finest. It is a defining moment, no? And anyone who dishonors EDSA, dishonors God. Pinaliwanag sa amin ni Sister Cho, pati na rin ni Dean Chel Diokno, kung ano ang kaugnayan ng pananampalataya at ng politika. Marami ang kasabi yung simbahan dapat hindi na nakikialam sa politika. What is the role of faith in politics? Ang miyembro ng simbahan ay mga Pilipino. And every Filipino has every right to participate in the life of the country. The church cannot be allies of fake news.
The church cannot be allies of revision of history. The church cannot be allies of those who dishonor God. Sir, as a Catholic, why do you think should the church involve itself in political matters? I'm not sure I would call it getting involved in political matters. I would rather call it being the conscience of the country and calling out when they see something that's not right, that really is improper and unethical. Kayo naman, sang-ayon ba kayo sa kanila? Ano sa tingin nyo ang kaugnayan ng pananampalataya at politika kung meron man para sa inyo? Pag-usapan natin sa Faith Channel ng Rappler Communities app. Tuloy natin doon ang kwentuhan. Ako po si Pater Nuez Maquel. See you again.